when it's your turn to do an old-timey narration, there are a few things that all boys and girls should consider. Sa mga pampang ng Hilaga, nagkakagulo ang hukbo ng mga Pilipino. Walang malinaw na pamumuno. Kanya-kanya ang mga sundalo at ang kanilang general, si Aguinaldo, ay wala sa gitna ng laban. Nasa ng utos? Walang kumokontrol sa mga kawal. Wala si Aguinaldo. Nagkakanya-kanya na ang mga batalyon. Tumatalikod na sila. Wala ng direksyon. Walang disiplina, walang plano. Paano tayo mananalo kung ang pinuno mismo ay walang malino na utos? Madami nga pong galit na kawal doon, Mabini, dahil sa higpit na pinapakita ni General Luna. Ang dami niya pong tinanggalan ng sandata at dinala sa harap ng hukumang militar dahil ayon sa kanya, mga duwag ito at iniwang kanilang mga pwesto habang gera. At kailangan na natin maghigpit. Ang kalaban natin ay disiplinado. Tayo, nagkanya-kanya. Nasaan na ang disiplina? Puro karuwakan ang aking nakikita sa mga pinuno at sa mga kawal. Kung ganito, tiyak na babagsak ang ating laban. General, marami na po nagagalit sa atin. Hindi nila matanggap ang mahigpit mong pamamalakad. Tama si Roman. May mga kasangga si Aguinaldo na hindi pabor sa iyo, General. Ingatan mo ang sarili mo. Itinuturing ka nilang banta. Banta? Ang tanging banta lang dito ay ating mga sariling kahinaan. General, utos mula kay Pangulong Aguinaldo. Pinapatawag po kayo sa kabanatuan. General, parang may kakaiba. Bakit ngayon? Bakit doon? Mag-ingat ka, Luna. Tandaan mo, hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. Kung iyan ang utos ng Pangulo, tungkulin kong sundin ang bayan muna bago ang sarili. Hindi ako takot sa sarili kong kapwa. Nasaan si Pangulo Aguinaldo? Wala po siya dito, General. Hintayin niyo na lang po. Bakit siya wala? Siya ang nagpatawag sa akin dito. Mga duwag, mga traidor. Hindi niyo alam ang inyong ginagawa. Tumigil! Kasama ng pagkamatay ni General Luna, nalibing ang disiplina at ang pag-asa ng hukbo. Ang kanya'y dugo'y hindi lamang kanya, kundi ating lahat. Ang bayan ay iniwan na ng pinakamalakas na bisig nito. Ginoong, ang pamahalaan dito sa Tarlac ay ligtas na. Sa halip na digmaan, mas dapat nating pagtuunan ng politika. Ang bayan ay kailangang makita ng pagkakaisa. Pagod na ang mga tao sa labanan, Don Pedro. Ang kailangan nila ay katiyakan, at iyon ay maibibigay ng ating pamahalaan. Ngunit Ginoo, si General Luna ay nag-iiwan ng mabibigat na armas sa bayambang at nagsusulong ng depensa. Kung siya'y nabubuhay pa, tiyak na ipagpapatuloy niya ang kanyang plano. Si Luna, ipatay na. Wala na siyang magagawa. Tayo na ang lubog ng regulasyon. Forward! Take that faggot! Carter, 3 flanks! Yes, sir.
Cavalry mobilism sa Almeida. San Quintin secured. Dying is ours, sir! There's no way out for Aguinaldo now! Napapalibutan na tayo. Wala tayong madadaan ng papalabas. Kasama ng pagkamatay ni Luna, umaksak din ang ating hukbo. Ang disiplina ay pinatay ng mga mismong sundalong dapat nagtatanggol dito. Ngunit, Ginoo, si Pangulong Aguinaldo, maaaring meron siyang sariling dahilan. Dahilan? Sa halip na palakasin ng hukbo, ginamit niya ang mga taong pinurusahan ni Luna upang siya ipapatay. Inalis niya ang matatag na haligi ng revolusyon. Kaya po ba sinasabi niyo na siya mismo ang nagpabagsak ng bayan? Si Aguinaldo ay pinili ang kanyang mga kaibigan kaysa sa mga karapat-dapat. At sa kanyang selos at pagkamakasarili, sinira niya ang revolusyon. Tandaan mo ito, ang kalaban ng Pilipino ay hindi lamang banyaga, kundi ang sariling kahinaan at inggit.